Hi, this song is called Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Dorte. Hope you like it. Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inakit. Nabuhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi nilaman sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang nakilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Karapat-dapat kang purihin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami pinagpapasalamat sapagkat ang oras na ito ay pinagkaloob mo upang ipagkaloob ang iyong pinakamahalagang biyaya, ang mensahe mula sa iyong mabuting balita. Dalangin namin, Panginoon, na ang Monday Gospel magbigay sa amin ng kalakasang spiritual. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, sa aking mga karumihan at kasalanan.
Linisin mo po ang aking isipan, ang aking puso. Sa ganun, gamit mo lamang akong instrumento. Ang aming prophetic voice ang aming marinig, Panginoon. Muli ang wisdom, the discernment, the humility, my Lord. Ang mga bunga na banal ng Espiritu ay pagkaloob mo sa iyong abang likod. Ang kapangyarihan na makapagpahayag ng iyong mabuting balita. Sa oras na ito, Panginoon, hinihingi ko sa pangalan Panginoon Hesus Kristo. Lord, ang mga makakarinig, Monday Gospel, for March 11, 2024, Panginoon, batid mo ang aming mga kapaguran, mga pagsubok, mga pinagdadaanan. Ang Panginoon, sa mga oras na ito, hayaan mong isarado ang anumang magiging sagabal sa pakikinig sa iyo upang ano man lang yung mensahe, Panginoon, ay maisabuhay namin at mahibangi po namin sa iba. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, pray. Ikaw ang dahilan ba't kami nagising kanina umaga, at ikaw pa rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon bubuhay pa rin kami. Nawa, ipuin mo sa pamamagitan ng iyong salita, pagalingin mo po ang aming mga espiritual na karamdaman. Ikaw maging pinuno ng aming puso, ng aming buhay. Panginoon, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Tawa sa lahat ang aming gagawin. Laging iaring namin ito sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, lahat kami ay lumapit na may kababaang loob. Tanggapin aming mga kahinaan at isupo ito sa iyo upang palitan ng kalakasan. Maraming salamat, Panginoon. Ang langit ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen. Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno. Pagbasa mula kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng 2 araw, umalis si Jesus at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon. Sapagkat nasa Jerusalem din silang noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagunti uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan. At may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatanda at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Kung sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong nila sila, anong oras siya gumaling? Siya po ay inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila,
Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Papunta niya roon buwas sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw through Facebook Live. Mga kung ano kahit ano pong ginagawa natin. Sabi nga kung gusto, may paraan, kung ayaw sang katibang dahilan. Amen. So, ako po, si Sister Angelica from Bulacan at sa Pokong Katoliko. Itong Facebook Live na ito, nag-start pa po noong 2019 at salamat sa Diyos. Hanggang sa mga oras na ito, ay ginagamit pa rin niya pang tayo, no? Di man tayo magkakakilala, through social media, ay nahahatiran tayo ng mabuting balita. Take note ha, mabuting balita. Ibig sabihin, good news. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay natin ngayon, laging may good news ang Panginoon mula sa kanyang mga salita. So, ang gospel po natin ngayon, salamat sa Panginoon, no? Monday Gospel, March 11, 2024. At ang pagbasa po ay mula kay San Juan. Tungkol po ito sa pinagaling ni Jesus, ang anak ng isang pinuno. At gagamit po tayo ng word for the day, ang salitang pinuno. Okay? So, gumagamit tayo ng mga word for the day para, kumbaga sa, meron tayo agad matandaan na, itong gospel na to, nagre-refer sa ganitong word na pwede nating i-apply sa ating buhay. Amen. So, ano po yung senaryo ng mabuting balita? Na may isang pinuno, no? Hindi siya basta pinuno, talagang mataas yung kanyang ranggo. At talaga naman na nabalitaan niya na si Kristo ay nagpapagaling, nakasot ng demonyo, bumubuhay ng patay. Kaya nung mabalitaan niya na pupunta ang Panginoon sa isang lugar, pumunta din siya. Gusto niya makita ang Panginoon. Bakit? Kasi naniniwala siya na may kakayanan ang Panginoong pagalingin yung kanyang may sakit na anak na lalaki. Sabi nga dito sa gospel naghihingalo na. Alam naman natin kung ano sigurong senaryo na naghihingalo na, no? Talagang parang anytime na lang, talagang mapuputulan na ng hininga. So, lumapit ang pinuno kay Kristo at sabi, punta po kayo sa bahay namin. Kasi po, gusto kong ilapit ang aking anak upang gumaling. Pero ang sagot sa kanya ni Kristo, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. So, gano'n naman tayo, di ba? Pero tayong kasabihan na, to see is to believe. Kailangan makita ko muna yan, bago ako maniwala. Pero para kay Kristo, baliktad. To see before you believe. Or, you believe first before you will see. Kailangan maniwala ka muna para makita mo kung ano talaga si Kristo, kung ano yung magagawa niya sa buhay natin. Pero nung sabihin nung pinuno yun, yung tinugon niya, yung statement ni Jesus Christ, sabi niya, naku po, tayo na po, Ginoo, bago pa mamatay ang aking anak. Amen? Sabi nung pinuno. Sumagot si Jesus. Sabi niya, uwi na kayo, no? Magaling na ang iyong anak. So, sa madaling salita, yung pinuno, naniwala siya sa sinabi ni Kristo na kahit hindi pumunta si Kristo doon sa bahay nila para makita yung may sakit, doon pa lang, nag-uusap pa lang sila sa isang lugar, malayo doon sa kinalalagyan ng may sakit na anak ng lalaki. Sabi ng Panginoon Jesus, magaling na yan. Nagduda ba siya? Hindi pa nga nakakarap ni Kristo yung may sakit. Magaling na kaagad. Hindi. Nanalig.
yung tatay nung may sakit, yung pinuno. At anong nangyari? Di ba? Nakakasalubong nung pinuno yung kanyang mga tauhan. At anong sabi? Magaling na yung kanyang anak. At tinanong nga nung pinuno, anong oras gumaling? Alauna po ng hapon. Yung mga ganong oras, kausap nung pinuno si Kristo. At yun din yung time na sinabi ni Kristo na magaling na ang iyong anak, umuwi ka na. Amen. So sa madaling salita, napaka makapangyarihan ng, diba ng salita ng Panginoong Hesus sa mabuting balita? Amen. Pinuno. Sa buhay natin, makikita natin ang pinuno sa kwento, sa gospel ngayon, ay may malaking makikita mo sa kanya yung karakter ng pagiging mababang kalooban. Na kahit mataas ang kanyang ranggo, pinuno siya, leader siya, hindi niya tinignan si Jesus bilang isang anak ng karpintero, bilang isang taong ordinaryo lang. Hindi eh. Mataas. Mataas ang pagtingin niya. Amen. Para sa kanya, anak to ng Diyos. Kaya nitong gumawa ng himala. Kaya nitong bumuhay ng patay. Pinuno sa buhay natin. Ganun ba tayo? Kapag tayo ba ay may ranggo, halimbawa sa ating kumpanya, maybe ikaw yung boss ng kumpanya mo, o maybe ikaw yung sa mga department, ikaw yung marketing manager, ikaw yung director, di ba? Sa isang kumpanya, may mga ganyan, may mga position kada department. O kaya sa eskwelahan, pinuno, so minsan nagiging leader ng section nyo o ng grupo nyo. Pero, ang gusto ng Panginoon, tularan natin. Itong pinuno na to, grabe. Hindi niya inisip yung kanyang dignity, nabababa yung kanyang di ba? Na, iba eh, kasi nakikita siya ng ibang tao na, bakit ganun nung naniniwala siya sa ganyan. Leader naman siya. Maybe, sabihin natin, leader siya, marami siyang pera. Pwede naman yung ipagamot ng kanyang anak, kahit sa hospital. Pero hindi eh. Tinanggal niya yung title sa sarili niya. So sa atin din, dapat tinatanggal natin yung mga title natin. Kay nanay ka, kay tatay ka, may feeling mo mas mataas ka kaysa sa iba, pinuno ka, dapat ikaw laging may say. Parang sinasabi natin na, pag sinabi ng hari, hindi mababali. Parang gano'n, no? Hindi gano'n. Dapat, ang pinuno na namumuno sa ating buhay ay si Kristo. Dapat ang pinuno na araw-araw natin sinusunod ay ang Panginoon. Dapat ang namumuno, ang pinuno sa ating puso ay ang salita ng Diyos. Para magkaroon ng himala sa ating buhay. Na kahit na alam natin imposible sa paningin ng iba, pero tayo naniniwala. Lord, ikaw ang pinuno ng puso ko, ikaw ang leader ko, ikaw susundin ko. Magpapatawad ako, Panginoon, pinuno ka ng pagpapatawad eh. Pinuno ka ng pagbibigay ng kapatawaran sa amin. So, kailangan, sa puso ko, yun ang mumuno, yung pag-ibig, yung pagpapatawad sa kapwa. Na, may mga bagay na mangyayari sa buhay natin na himala talaga. At ano bang malaking himala na pwedeng mangyari sa buhay natin? Yung magkaroon tayo ng kagalingang spiritual. Dahil ang pinuno natin ay ang divine healer. Si Kristo mismo. Di po ba? Kaya tinatanong ng mabuting balita, ano ba? Ano ba ngayon ang pinuno sa puso natin? Sino ba yung leader natin? Ano bang kasalanan yung nagiging master natin? Na lagi natin sinusunod. Dapat magbago na tayo. Dapat ang pinuno ng buhay natin ngayon, ang Panginoon. Ang kanyang mga salita. Yun dapat ang pinuno sa buhay natin. Upang sa ganon, hindi tayo naliligaw. Upang sa ganon, yung imposible, pwedeng maging posible. Kasi pag ang pinuno ng buhay natin, ay ang Panginoon, ang kanyang salita, ang kanyang kalooban, hindi tayo magkakamali. Magtatagumpay tayo. Sapagkat ang pinuno ng buhay natin ay isang Diyos na, a victorious God. Kaya magtatagumpay din tayo. Amen. Nawa, tumimo yan sa puso natin. Nawa, maintindihan natin na, oo, tinatanong ng mabuting balita ngayong Monday, ano
sino ang pinuno ng puso ko. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Yes, Lord, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo kung sino dapat ang pinuno ng aming buhay. Ang dami naming mga pagpupulang at kasalanang nagagawa na sinusunod namin na yun ang pinuno na nagbibigay sa amin ng direksyon, pinuno na kung saan nadadala kami sa kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bansa namin, sa buong mundo, ikaw ang pinunong dadakilain, pupurihin, sasambahin at paglilingkuran. Nawa ang pagkaalipin namin sa kasalanan na naging master namin ang mga kahinaan namin. Tulungan mo kami noon, Panginoon, na magkaroon ng kagalingan. Katulad ng kagalingan at pinagkaloob mo sa anak na lalaki ng pinuno ng sandatahan. Sinabi mo, gumaling. Ngayon din gagaling. Kaya Panginoon, naniniwala kami na sa mga oras na ito, ngayon din, in Jesus' name, gagaling kami sa anumang nag-aalipin sa amin, sa anumang pinuno ng kasamaan na naghahari sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala. Huwag mo po kami paintulso-tulso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming pong salamat sa mensahe mo, Panginoon, na tinatanong mo sa amin, sino ba talagang namumuno sa aming buhay. Amen. So, ang Facebook Live na ito ay mula Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi, at Sunday, alas 3 ng hapon. So, iba lang po ay schedule natin, depende rin po sa schedule ng inyong maglingkod at sa mga guest preacher po natin. Amen. So, nawa, na-bless po tayo, na-touch yung puso natin, napagnilay natin. O, talaga, si Kristo po talaga ang pinuno ng buhay natin. Amen. So, maraming po salamat, and to God be the glory.